Ano naman tong post na to? Para kayo nag-aaway bata na to. Ano ba naman to? Pucha naman ako. Tapos, dadamay pa pa ang asawa. Damay-damay na eh. Tapos, suntuhan yung street fight. Pucha, tapos from, pang boxing. Tapos, street fight. Ang ina yung mga to. Ano ba naman to? Ay, nako. Hello mga stories, welcome back sa na namang random reactions dito sa ating channel ng Stories. Wala si Martin at for today's video, pag-usapan natin sa isang social media issue na nagsimula sa isang satirical post, pero nauwi sa clown emoji, personalan, hamong sundukan, at pagdamay pa sa asawa. Ang tanong dyan satire lang ba talaga ang nami-misinterpret? O may mali rin paraan sa pagpo-post? At sino ba ang lalong napapalang issue dito? So, diretsahan pa natin, kasi parehong may mali dito, okay? Pero hindi pareho ang level at klase ng mali, okay? Gaya laging natin ginagawa dito sa aking channel, my source, wala akong kinakampihan, wala akong paligo-ligo, himay lang yung logic, behavior, at consequence. So, mga stories, bago tayo magsimula, itong post na to medyo matagal na to. Ngayon ko lang itatalakay, pero ito last week, almost a week ago na pa to. Dahil nga sa dami ng mga pending na mga issues dito, ngayon ko lang ilalatag itong issue na to. Okay? Sana maintindihan nyo kung bakit meron tayong upcoming na magkakaroon tayo ng membership. If ever ma-approve ito sa aking membership tool, di ba, sa YouTube na. If ever yun, mapapanood mo na early. Okay? So, yun lang aking reminder dito. Okay? Let's proceed dito. So, unahin natin ito na pinagmula, Ay, sa post ni Anthony Ledon sa threads, ito sabi niya, sobrang mahal kita anak kahit di mo makapag-computer dahil sa'yo. Okay. So, una pala obvious ang hubot yung puyat ng magulang na ayon sa context, sinasabing satire yung post, Kung napapansin yung video na to, gumagamit siya. Parang, alam mo yun, parang nimiss na yung, parang, di ba lang, wala nang mawari doon, sinasabi na, dahil namimiss niya ang magko-computer, pero inuuna daw yung kanyang anak. Okay? So, yun. Pero ito mga stories. Pero, dahil sa post nito, yung threads na to, at may video na gumagano siya, ito, may pumasok ang reaksyon mula kay Gabe Pineda. At ang initial response niya ay, simple lang itsura pero alam natin lahat sa internet. Ang clown emoji ay hindi neutral. Okay? Ang dating yan, katawa-tawa ka, o ang bobo ng take mo. So, tapos may mga netizen pala nag-comment ng mga linya, aray ko, sinabayan ng clown, ha 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 ha. Tapos sinel ni Gabe yung post mong idol, ano masasabi mo? Parang ganun, di ba? Yan, doon nagsimulang lumaki ang apoy. Okay, pagkatapos nito, may mga mahigpit yung pambanigid. Ito yung sinabi niya. Minsan na nga lang maging relevant ulit sa kabubuhan mo pa. Okay? From critic, naging insult na agad. Okay? So, ito na nag-response yung sa Facebook. Ito ang punto niya. Hindi raw niya gustong patulan ang negativity at pure satire lang naman daw ang post. Pero dito siya nabitaw ng linya, Pero if ever may issue ka sa akin, boxing na lang tayo sa personal na ganyan. At doon, imbes na de-escalate, imbes na may de-escalate dyan, lalo pang tumaas ang tension. Okay? Hindi rin nagpauli si Gabe dito. Mas diretso pa itong banat siya. Ito ang punto niya dito. Hindi raw makuha ni Anthony ang gusto niyang response sa threats, Kaya raw ito naghahanap ng way out. At kahit satire pa rin yun, kabobohan pa rin yan. At tapos, tinanong pa niya yung direkta ba? Yung direkta niya na, tanga ka ba? Yung gano'n. Malinaw, mas wala na tayo sa civil disagreement, Nasa lantaran ng insultuhan. Okay? Ngayon, ito naman na nag-post si Anthony na. Ito ang punto naman niya. Aware siya maraming negative comments sa threads. Okay? Hindi raw siya naghahanap ng validation.
hindi raw siya nag-hate ng ibang creators, pero hindi raw niya hayaan na boboboyin siya. Okay? At inamin pa niya, ako na ang pikon, kaya suntukan na lang yung hamon. Okay? May isang netizens na naman, ito si Miss Mary Jane, no? Ito sabi niya, medyo nagbigay ng mas balance ng take dito. At sabi niya, hindi niya bet yung post ni Anthony at tingin niya inappropriate yun. Pero mali rin si Gabe dito. At kung may dapat daw unang mag-address dito, baka dapat yung wife ni Anthony, hindi si Gabe na outsider sa relasyon. Pero ito yung sinagot ni Gabe dito. So, mas lalong naging delikado dito. Ito yung sabi niya, his wife already tolerated so many things about him, so I don't think she's a good baseline of what's okay and what's not. Okay? At dito talaga tumawid sa linya, no? Dahil sumagot si Anthony ng matindi. Ito, Tol, labas ang wife ko sa shit mo. Huwag mong isama ang asawa ko. At ayon sa update, no, na-delete na raw mga posts ng Gabe pagkatapos nito. At naglabas si Anthony ng message sa audience at tumingi ng pasensya sa mga tao. Hindi kay Gabe. Okay? At sinabi niya na okay lang na siya na Katino, pero wag idamay ang asawa niya. At sa uli, mga stories, no, nag-post pa siya ng message para sa wife niya. At protektado at mahal niya ito. Yan ang kabuuan takbo ng issue. So ngayon mga stories, himay natin itong ng malinaw, okay? Unang-una, yung original post ni Anthony, medyo satire ba talaga? Okay? Pero sa akin, oo. Malinaw na satire as sarcastic na parenting humor ang atake. Okay? Hindi bago sa internet ang ganitong klaseng biro ng magulang, no? Yung tipong mahal mo ang anak mo pero aminado kang puyat ka, pagod ka, o nabawasan ng oras mo sa hobbies mo. Okay? So kung tatanungin ako, hindi automatic na anti-anak o irresponsible na tatay ang dating sa post dito. Okay? Pero ang catch dito mga stories, no? Ang satire ay hindi magic shield laban sa criticism. Ibig sabihin, kahit sino yan, pwedeng pa rin may mga tao hindi komportable. Okay? Lalo na kung tingin nila na hindi okay gawing biro ang ganong sentiment. Okay? So ano yung line dito ko? Okay, ang tamang line dito ay valid ang interpretation mo, pero hindi ibig sabihin na tama ang paraan sa pag-atake mo. Okay? Number 2, ito naman, si Gabe ay may may karapatang mag-disagree pero pangit ang execution. Okay? Ito yung diretso ko dito, mga stories, no? May karapatan si Gabe na sabihin hindi niya gusto ang post. Okay? Public post yon. Okay? Nasa internet yon. Okay? So, expected talagang ang public reaction. Okay? Hindi ako 100% sang-ayon sa linyang wife lang dapat ang mag-address. Okay? Hindi ako 100% na sang-ayon doon. Kasi kung public ang statement, public din ang response. Okay? Pero, at malaking pero to, no? Kung gusto mong magmukhang may punto, okay? Atakihin mo ang idea. Hindi ang tao. Okay? Dito mo pumapasok ang unang obvious na policy, ad hominem. Imbes na sagutin ang mensahe, ang atake yung pagkatao ng tao. Clown, kabobohan, tanga. Diba? Kapag ganyan ang approach mo, humihina ang argumento mo. Bakit? Kasi hindi ka nagre-reason, nilalait ka na lang. Okay? So, at may halo rin itong appeal to ridicule. Okay? Appeal to ridicule. Parang pinagmumukha mo na dahil katawa-tawa sa paningin mo, mali na agad. Okay? Hindi naman ganun hindi naman ganun na logic eh. Hindi porket minak mo, panalo ka na. Diba? So, pangatlo. Ito, pero si Anthony maririsaham nung among suntukan dito. Ngayon, puntahan natin si Sir Anthony dito. Naiintindihan ko ang pagkainis niya. Okay? Naiintindihan ko yun, ang pagkainis niya. Lalo na kung pakiramdam niya, nai-misinterpret ang satay niya at binabastos niya publicly. Okay? Pero,
mag-shift na siya sa backseat na lang tayo sa personal. Okay. Doon din siya bumaba. Okay? Kasi sa totoo lang, mga stories, no? Ang suntukan ay hindi sagot sa bad argument. Okay? Ang suntukan ay hindi sagot sa bad argument. Kapag humahantong ka sa pisikalan, parang mo na rin sinasabi na hindi ko na kayang ayusin ito sa salita. Kaya lakas na lang. Okay? At ang logic kasi dito, mga stories, pwedeng ito ituring na appeal to force / argumentum ad baculum. Okay? So, imbes na pangangatwiran dito, ay ipinapasok ay pagbabanta ng oppression. Okay? Ito yung technically tayo dito, no? Walang creator na gumaganda ang image dahil sa hamong suntukan. Diba? Pwede kang maging galit, no? Oo, anong gano'n. Pero hindi lahat ng galit dapat ginagawang content o public challenge. Okay? Pangapat, ito, pinakamaling move dito, yung pagdamay sa asawa. Okay? Ito yung pinakadiretso kong opinion dito. Dito, pinakamalinaw na lumalagpas si Gib dito. Yung reply niya na tungkol sa wife na marami ng tiniis, okay? At hindi raw magandang baseline kung ano ang okay at hindi. Okay? Yan ay hindi na-critic sa post yan. Yan ay pangimasok sa relasyon ng iba, pag-a-assume ng personal history, atake sa third party na wala naman sa original post, di ba? Dito pumapasok kay isa na mapansin. Hasty generalization. Wala kang sapat na basehan para mag-conclude ng ganyan tungkol sa isang relasyon. At meron ding elemento ng irrelevant personal attack. Okay? Kasi kahit may issue ka kay Sir Anthony, hindi valid na idami mo ang asawa niya para lang palakasin ng birabo. Okay? Diyan mawawala ang moral high ground. Okay? Kasi kahit sabihin mong concern ka, kapag dinamay mo ang ng taong wala naman sa laban, magiging below the belt na. Okay? Number 5. Ito, tama si Ma'am Mary Jane dito sa isang mahalagang bagay. Sa buong gulo, isa sa pinaka-mature na punto yung not everything you see on social media needs to be responded to. Okay? At yan ang kulang sa maraming creators at netizens ngayon. Hindi lahat na nakikita mo online ay kailangan mong sabayan ang ego mo. Minsan, ang pinakamatinding maturity ay hindi pinatulang ko kasi tama ko. Ang minsan ng maturity kasi ay nakita ko, hindi ko pinatulan kasi worth it. Hindi worth it. Kasi hindi siya worth it. Okay? Practical lesson ito para sa lahat. Okay? Kung tingin mo insensitive ang post, okay, pwede mong i-critic ng maayos. Kasi kung ikaw naman ang nag-criticize, pwede naman i-clarify ng isang beses, diba? Kapag nilisa mo yung personalan ng pamilya, tigil na. Diba? Ganun lang kasimple, okay? So, number 6, ito, parehong may mali dito, pero hindi pareho yung lane ng mali. Okay? Ito ang fair assessment ko dito, mga solos. Si Sir Anthony kasi, nag-post ng satirical joke na pwedeng mag-misread. Okay? Nag-escalate siya sa hamong suntukan at nagpapahaba rin yung sagutan. Lahat yan ay mali doon. Ganun din si Gabe. Okay? Si Gabe naman, may karapatang mag-disagree. Okay? Pero pinili ang insulto kaysa matinong critic. At yung pinakamasama yung dinamay pangasawa. Ang daming mali dyan. Okay? So, oo, pareho may mali. Pareho may mali. Pero hindi ibig sabihin yan ay tabla lang agad. Okay? Kasi sa usapang public discourse, okay, may anarchy na ng sablay dito. Number 1, risky or questionable joke. Number 2, direct personal insult. Number 3, threat of violence. At number 4, yung pagdami sa asawa o pamilya na wala naman sa original issue. At para sa akin, mga stories, ang pagdami sa asawa niya ay pinakababang tira sa buong issue o pinakababang tira sa buong issue. Okay? Number 7, ano ang mas technical na dapat ginawa dito?
Kung gusto natin ng technical solution, ito lang yun, okay? Kung si Anthony kasi mag-clarify ng na satire yon. At saka tanggapin ng mga tanggapin ng mga offend. Okay? Huwag nang maghamon ng suntukan. At saka tapusin na ganang issue. Okay? Kung sige naman, sabihin mo na lang na, bro, hindi okay sa akin ng ganitong joke, di ba? O kaya explain mo bakit. Pag yung emoji, o wag yung tanga. Wag idamay asawa. Ganun lang kasimple kasi minsan kasi hindi problema ang disagreement, okay? Ang problema kasi ginagawang paligsahan ang yabang ang usapan, okay? So, mga stories ito yung masasabi ko lang dito. Ang issue na to ay magandang example ng isang bagay. Hindi lahat ng satire ay automatically mali. At hindi lahat ng call out ay automatically matalino. Okay? Pwedeng sabay na totoo ang dalawang bagay nito. Pwedeng awkward o para sa iba na joke ni Sir Anthony. At pwede rin sobrang mali ng naging approach ni Gabe. Okay? Pero sa uli, ang pinakamalinaw na araw, kung ang goal mo ay ayusin ang mali, huwag mong itong ayusin sa mas maling paraan. Dahil kapag nagsimula ka sa concern, pero nauwi ka sa insulto, pagmamataas, pagbabanta, at pagdami sa pamilya, wala ka nang inaayos. Nanggugulo ka na lang. Okay? So, at para sa mga content creators, katulad ko, tandaan natin, okay? Ang pagiging real ay hindi lisensya para maging reckless. At ang pagiging concern ay hindi lisensya para maging bastos. Kung may issue, i-call out ng maayos. Kung ikaw ay tinamaan, sumagot ng may control. At kapag pamilya na ang nadadamay, doon dapat humihinto ang lahat. So, totoo lang mga stories, so walang panalo dito. Ang natalo dito, maturity, logic, at respeto. Okay? So, yun mga stories, anong take nyo dito? Saan din ba talaga yung original post? Dapat ba si Gay ng pag-call out pero mali ang paraan? O pareho lang silang na-apekto ng ego? Okay? Comment dyan sa baba, pero ganyan lagi kong paalala, mag-opinion tayo ng matapang. Pero wag tayong maging bastos. Okay? Kung gusto nyo mga ganitong klaseng diretso logical at walang kamping komentaryo, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga stars, thank you, and have a good night, mga stars. Bye.